Isa sa mga sundalo, na sugatan at nakahiga sa lupa, ay nagngangalit ang mga ngipin sa sakit at nagtanong tungkol sa pamilya Tang. Samantala, ang senior elder ng pamilya Namgang, na nagagalit at nakatiklop ang mga kamao, ay nakatayo sa mga hagdang tahimik, mataas ang boses at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ang alikabok at usok ay kumalat sa paligid ng elder. Nang marinig ang mga salita ng elder, ang mga sundalo ni Zion Wang, na may maskara ng balat ng tao, ay nagtinginan sa elder. Nang hindi tumugon ang mga sundalo sa boses ng elder, muli niyang itinaas ang kanyang boses, tinanong kung sino ang mga tanga na iyon. Isa sa mga sundalo na may ngiti sa mukha ay sumagot na sila ay mga Maiden. Nang marinig ito, ang elder ay natigilan. Tumingin siya sa mga sundalo at tinanong kung yun ba ay nangangahulugang mga miyembro ng pamilya Tang. Isa sa mga sundalo ay itinuturo ang sarili at tinanong ang elder kung maaari pa rin niyang itanong yun kahit na nakita na ang mga maskara ng balat ng tao. Bilang tugon, galit na itinuro ng elder ang mga sundalo, itinaas ang kanyang boses at sinabi, "Mga tanga, tinatawag nilang mga tao pagkatapos gumawa ng ganito." Ngunit isa sa mga sundalo na nakatayo sa harap ng elder ay inilagay ang kanyang espada sa kanyang balikat at nagtawa, sinabing, "Ngayon naisip mo, dapat ay panahon na." Galit na itinaas ng elder ang kanyang boses sa dalawang sundalo, tinanong kung ano ang nangyayari. Ang mukha ng elder ay naging itim sa galit. Inilagay ng elder ang kanyang mga kamay upang gamitin ang kanyang magic, ngunit nang subukan niyang gamitin ito, siya ay nabigo. Sa kanyang galit, iniisip ng elder na ang kanyang panloob na kai ay nagkakalat. Ngunit sa isang nagulat na mukha, tinanong ng elder kung hindi ito poison. Ang dalawang sundalo na nakaharap sa kanya ay sumagot ng oo. Nang marinig ito, ang elder ay nagulat at sinabi na hindi niya naamoy ang anumang bagay. Isa sa mga sundalo, na inilalagay ang espada sa kanyang balikat, ay nagtawa at sinabing seryoso nilang tinanggap ang kanilang trabaho. Alam nila na maraming paraan upang maglagay ng lason. Ang sundalo ay nakatayo roon, kinukuskus ang kanyang kamay at may galit na mukha. Tinanong ang sundalo, "Ano ang tinitingnan mo?" Tumingin ang sundalo sa elder at nagtawa, sinabing maraming paraan upang maglagay ng lason, tulad ng tubig at pagkain mula sa balon. Dagdag pa ng isa pang sundalo na may masamang ngiti, ay inangkop nila ang dosis at dahan-daang pinatay ang mga ito. Habang tinutukoy ang mga salita, ang elder ay napatulala. Tumingin siya sa ibang elder na nakatayo sa lupa malapit sa mga patay na katawan at nagkakamot ng kanyang mga kamay. Isa sa kanila ay nagulat na nagsabi na ang kanyang panloob na kai ay nawawala. Ang isa pang elder na nakahawak ng kanyang espada, ay nagkomento na ito ay nagkakalat. Ang senior elder ay tumalon mula sa itaas, nagulat na tinanong kung ang dalawang elders ay nakararanas ng parehong sintomas. Sumagot ang parehong mga elder ng oo. Nang marinig ito, ang senior elder ay umangat ang boses, sinabing sila ay mawawasak kung lalaban sila sa ganitong kalagayan at kailangan nilang umalis agad. Tinanong ng elder na may brown na sombrero ang senior elder kung saan sila pupunta. Ang senior elder na natatakot ay sumagot na kahit saan. Samantala, si Shin mula sa likuran ay nagtanong sa tatlong elder kung sa palagay nila ay posible yun. Nagngangalit ang mga kamao ng senior elder at ng iba pang dalawa, nagulat na tumingin sa kanya. Tumingin ang senior elder kay Shin at nagtanong kung siya ang nagtanong. Pagkalipas ng ilang sandali, ang senior elder na lamang ang natirang buhay sa lugar ng labanan. Ang alikabok at usok ay kumalat sa buong lugar, at ang senior elder ay naglagay ng kamay sa kanyang baywang at tiningnan ang paligid ng mga patay na katawan, iniisip na ang dami ng mga namatay. Tumingin siya sa mga patay na katawan ng kanyang mga kasama na elders at iniisip kung gaano ang nakaligtas, habang ang dalawang natira ay namatay din. Ang senior elder ay nagalit at inactivate ang kanyang magic, iniisip na kailangan nilang maghintay ng kaunti pa para makaligtas ang lahat ng natitirang miyembro. Pagkatapos, tumingin siya sa dalawang sundalo, si Zion Wang, Mon, at ang lalaki na may pink na kasuotan na nakatayo sa malayo at sumigaw na, "Ngayon, dumating na kayo." Ang senior elder ay malubhang nasugatan, ang kanyang kasuotan ay punit at ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang katawan. Nang sumigaw siya sa kanila, si Zion Wang ay nagdagdag na ito ay kahanga-hanga. Idinagdag ni Zion Wang na siya ay tunay na mahusay na tao, at ang lalaki na may pink na kasuotan ay nakatayo sa tabi niya na nakatupi ang mga braso, sinabing kaya niyang labanan ng ganito kahit na nawalan siya ng panloob na kai. Kung haharapin siya sa kanyang pinakamataas na kondisyon, magkakaroon sila ng malaking problema. Si Moon, na nakatayo sa tabi ni Zion Wang,
ay nagkomento na ang buhay niya ay malapit nang matapos dahil sa isang tanga na tumakas. Pagkatapos, si Zion Wang ay tumingin sa senior elder at nagtanong kung maaari niyang malaman kung saan patungo ang lihim na daanan. Sumagot si Moon na isang batang lalaki na nagngangalang Buha ang nagpapakilos ng kanyang mga tao upang hanapin ang paligid, kaya dapat ay matutuklasan ito sa lalong madaling panahon. Tumango si Zion Wang at pagkatapos ay tinanong siya ni Moon kung gaano pa siya katagal magmamasid. At sumagot siya, sino ang nakakaalam? Pagkatapos, mula sa lugar kung saan nakatayo ang senior elder, umusok ang kanyang katawan. Si Moon ay nagkikibit balikat, nagsara ang kanyang kamay sa kamao, at tumingin kay Zion Wang, na sinabing kailangan nilang alisin ang pinagmumulan ng hinaharap na mga problema. Kailangan nilang pumutok sa pasukan agad at sundan ang kanilang mga target. Bilang tugon, si Zion Wang ay tahimik na tumingin sa unahan at pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi niyang siya ang bahala sa huling bahagi. Sumagot si Moon, opo, sir. Sa lugar kung saan nakatayo ang senior elder, kumalat ang alikabok at usok. Nakita ng senior elder si Zion Wang na papalapit mula sa usok, nagkunot noo at nagsimulang magpawis. Tumingin siya kay Zion Wang na dumarating sa kanya at iniisip kung sila ay paparating. Nang makita si Zion Wang na nakatayo sa harap niya, nakatingin ang senior elder sa kanya at tinangka niyang saktan ito ng isang suntok. Ngunit ang suntok ng senior elder ay hindi nakaapekto kay Zion Wang. Si Zion Wang ay nakatingin sa senior elder habang ang senior elder ay umuusad patungo sa kanya, ang kanyang suntok ay hindi nagtagumpay. Si Zion Wang ay nag-iisip, ito ang una sa mga hari na naghari sa Jammu. Si Zion Wang ay nagkikibit balikat at iniisip na sayang na hindi niya nagkaroon ng pagkakataon na labanan siya ng tunay. Tinihil niyang ituloy ang laban at nag-activate ng kanyang magic. Inatake ang senior elder na may mga kamay, sinasabi ang pamamaalam. Ang senior elder ay tahimik na nahulog ng walang sigaw, at ang Great Huanfu family ay bumagsak. Ang mga binti ng senior elder ay bumagsak sa lupa at ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang katawan ay bumubuho sa lupa sa paligid niya. Hindi ito labis na sabihin na halos dominado ng North Heaven ang buong hilagang rehiyon ng Yellow River dahil dito. Pagkatapos nito, umulan sa Yellow River. Si Giongo at ang kanyang mga sundalo ay naroroon, nagtataka kung nasaan ang patriarka ng Yu family at ang pinuno ng Northern Heaven. Nagulat si Giongo at itinaas ang kanyang boses, tinanong kung siya ay miyembro ng Mid-Heaven. Ang pinuno ng pamilya Yu, si Uchi, at ang kanyang mga sundalo ay nakatayo sa harap ni Giongo. Sumagot ang pinuno ng pamilya Yu, na may masamang tawa, na tulad ng inaasahan ng pinuno ng Beggar Clan. Tama yun. Dagdag pa niya na may masamang tawa, ang pinuno ng pamilya Yu ay nagsabi na siya ang Heavenly Lord ng Mid-Heaven. Nang marinig ito, ang elder na may madilim na gray na buhok ay nagulat, at si Giongo at ang kanyang mga sundalo ay natulala. Si Giongo, na may nagulat na mukha, ay nag-isip na ang taong iyon ay Heavenly Lord ng Mid-Heaven. Pagkatapos nito, ang Heavenly Lord ng Mid-Heaven ay nakatayo sa harap ng kanyang mga sundalo, itinaas ang kanyang boses upang utusan sila. Ang mga mandirigma ng Mid-Heaven at ang mga sundalo ay nakatayo sa likuran at tumugon ng sabay-sabay, opo, sir. Nakatayo si Giongo ng galit, pinipiga ang kanyang kaliwang mata at nakakagat ng kanyang mga ngipin, iniisip ang tungkol sa 9 Stars at Infinite Sword Sect na mga alipin ng mga tanga na may maraming tao na nagtatago sa kanilang mga puwersa. Pagkatapos nito, ang pinuno ng Tang family, na may galit na mukha, ay tumingin sa Heavenly Lord at nagsabi na hindi niya inaasahan na ang Yu family ay magiging Mid-Heaven. Bilang tugon, tumawa ang Heavenly Lord at nagsabi na maaari nilang tawagin silang Heavenly Sect at tatanggapin niyang isang papuri iyon. Dagdag pa ng Heavenly Lord, habang tinitingnan ng elder na may madilim na brown na buhok na nakaupo sa tabi ng patay na katawan ni Quack, na nagsabi, by the way, magandang pagpapakita ng mga kasanayan. Bilang tugon, ang elder, na inilalagay ang kanyang mga kamao sa kanyang lap, ay galit na tumingin sa Heavenly Lord. Ang Heavenly Lord, na may masamang ngiti, ay tinitingnan si Giongo at nagsabi, talagang isang kahihiyan na hindi niya nakuha ang pagkakataong makipaglaban. Si Giongo, na nakakagat ng kanyang mga ngipin, ay tumingin sa Heavenly Lord at nagsabi, yung tao. Samantala, dumating ang isang monghe na teen at ang isa sa kanilang mga pinuno na may bilog na buhok sa kanyang ulo ay nakatayo na may bakal na tungkod sa kanyang kamay at galit na tumingin sa Heavenly Lord. Itinaas niya ang kanyang boses at tinanong, ano? Ang Heavenly Lord, na galit na tumingin sa kanya,
ay nagsabi na kahit na siya ay may natatanging martial prowess na naaayon sa kanyang reputasyon bilang Sword King, kumpara sa Guardian Divine Monk, siya ay mas mahina. Sa kanyang lakas, hindi siya magiging kapantay ng Guardian Divine Monk. Itinaas ng monghe ang kanyang boses at tinanong ang Heavenly Lord kung ibig sabihin nito na siya ang nagpasugat sa Guardian Divine Monk. Sumagot ang Heavenly Lord na nasaktan niya ito ngunit hindi nila maitutukoy ang nagwagi ng tiyak. Dagdag pa niya na walang ekspresyon sa mukha na siya rin ay nagkaroon ng mga malubhang sugat. Ang monghe ay nagdagdag ng Amitabha at pagkatapos ay tinanong ng Heavenly Lord kung kamusta ang Divine Monk. Sumagot ang monghe na ang Divine Monk ay hindi pa rin recovered. Bago matapos ang kanyang pangungusap, si Uchi na nasa tabi ng Heavenly Lord ay nagdagdag na hindi pa rin siya nakabawi. Ang banal na monghe ay ngumiti at nagdagdag ng iniisip, sayang. Pagkatapos, sa ilalim ng malakas na ulan, ang Heavenly Lord ay umusag pabalik ang kanyang kanang kamay patungo sa monghe, sinasabi na wala na siyang ibang paraan kundi ang makahanap ng angkop na sparring partner. Na may masamang ngiti, sinabi ng Heavenly Lord sa monghe na narinig niyang dalawa lamang ang nakapasa sa 108 Eret Formation. Tingnan natin kung siya ang magiging pangatlo. Nang marinig ito, ang monghe ay galit na kinagat ang kanyang mga ngipin at sumagot kung yun ang gusto ng Heavenly Lord. Tumawa ang Heavenly Lord at habang inaangat ang kanyang kanang kamay, sinabi niyang maganda na siya ay tuwirang tao. Gayunpaman, kung maglalaban sila sa isa't isa, magbuburyo ang lahat ng iba pa. Bukod pa rito, itinaas ng Heavenly Lord ang kanyang boses at tinanong ang kanyang mga sundalo kung ito ang magiging unang hakbang nila sa pangalan ng Mid-Heaven at huwag silang pabayaan. Ang mga sundalo ay nagpatama ng kanilang kaliwang kamay sa kanilang mga kanang palad at itinaas ang kanilang mga boses na sumasagot sa kanyang utos, Lord. Ang mga sundalo ng Mid-Heaven, na hawak ang kanilang mga sandata, ay tumakbo patungo sa iba pang mga sundalo na umiiyak upang patayin silang lahat. Na may masamang ngiti, ang Heavenly Lord ay umikot at itinuro ang gilid patungo sa lupa at tinanong ang monghe, sige, dahil maraming mga abala, hayaan silang pumunta roon. Bilang tugon, ang monghe ay nanatiling tahimik, galit na pinipigilan ang kanyang mga labi. Pagkatapos, ang monghe kasama ang kanyang buong grupo ay nakatayo sa harap ng Heavenly Lord. Ang lupa ay naging putik dahil sa ulan, at ang monghe, na itinuturo ang Heavenly Lord, ay nagtaas ng boses na nagsasabi sa kanyang mga kasama na maglagay ng square formation. Ang mga subordinate ng monghe ay nakatayo sa harap ng Heavenly Lord, at pagkatapos, ang anino ng isang malaking halimaw na may pulang mata ay lumitaw sa likod ng grupo ng monghe. Ang Heavenly Lord ay nandoon, hinayla ang kanyang espada mula sa sheath at tumingin sa grupo ng monghe. Tumawa siya at nagsabi, ito ang sinasabi na 108 Eret Formation. Maganda, sa makatuwid, ang pinuno ng monghe ay nagtaas ng boses na may galit na pulang mata at tumingin sa kanyang mga kasama, Amitabha, ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng Shaolin. Ang buong grupo ng monghe, na may hawak na bakal na tungkod, ay tumalon patungo sa Heavenly Lord upang umatake habang siya naman, na may hawak na espada, ay iniiwasan ang kanilang mga atake. Habang iniiwasan ang kanilang mga atake, ang Heavenly Lord ay kinamot ang kanyang paa at umatras. Pagkatapos, siya ay nakatayo doon na napapalibutan ng kanyang spinning magic, nang umiti na iniisip ang kapangyarihan ng 108 Eret Formation. Ang Heavenly Lord, habang tinitingnan ng grupo ng monghe, ay ngumiti at nagsabi, ngayon, aking turno. Ginamit niya ang kanyang spinning magic at nagpadala ng isang bagyo ng spinning waves patungo sa kanila, na sinasabi, tanggapin mo ito. Habang ang magic storm ay umaabot sa grupo ng monghe, ang Heavenly Lord ay tumawa, na idinadagdag na ito ay umaayon sa reputasyon nito. Habang ang Heavenly Lord ay nandoon na tumatawa, ang grupo ng monghe ay nakatayo sa kanyang harapan, galit na pinipigilan ang kanilang mga labi. Pagkatapos nito, ang Heavenly Lord ay ibinaba ang kanyang kanang kamay na hawak ang espada, at pinaandar ang kanyang pulang spinning magic. Ang grupo ng monghe ay nagtawa at sinabi, ibigay natin ang lahat ng ating makakaya. Habang ang mga alon ng bagyo na ipinadala niya kanina ay papalapit sa grupo ng monghe, sila ay tumingin sa pulang bagyo at nag-isip kung ano yun. Agad nilang tinalikuran ito at tumakbo palayo. Ang Mid-Heaven Lord ay nanatili doon habang sila ay tumatawid sa bagyo at nakapalibot sa kanya. Siya ay tumingin sa paligid na may takot na mukha, iniisip na siya ay napapaligiran. Gayunpaman, umuulan ng malakas at ang grupo ng monghe ay tumalon patungo sa Mid-Heaven Lord. Siya ay natakot at isang pagsabog ang naganap sa lugar kung saan sila ay naroroon.
Ang mga pulang spinning magic waves ay nakapalibot din sa pagsabog. Gayunpaman, ang Heavenly Lord ay nakatayo sa ilalim ng ulan at may galit na pulang mata. Itinaas ang kanyang espada at sumigaw, "Tanggapin mo ito." Ang apoy na tulad ng spinning aura ay nakapalibot sa kanyang espada. Pagkatapos niyang i-swing ang espada, ang grupo ng monghe ay nanatili doon. Nakita ito ng grupo ng monghe at natakot. Ang pinuno ng monghe ay nagtaas ng boses sa kanyang mga kasama na huwag magpanik, manatiling kalmado at isagawa ang faith formation. Ang grupo ng monghe ay humawak ng kanilang bakal na tungkod gamit ang dalawang kamay, tuwid ang kanilang mga katawan at binuka ang kanilang mga binti, na sinasabi, "Master." Habang ang grupo ng monghe ay nagsasagawa ng faith formation, ang Heavenly Lord ay tumingin sa kanila na may galit na mukhang demonyo at nagtawa, na sinasabi, "Ito ang Shaolin na kilala ko." Pagkatapos niyang i-swing ang kanyang espada, ipinadala niya ang kanyang magic storm patungo sa grupo ng monghe at itinapon sila. Ang grupo ng monghe ay lumipad sa hangin at isang pagsabog ang naganap sa lugar kung saan sila ay lumilipad pabalik. Nang makita ito, ang pinuno ng grupo ng monghe ay nawalan ng salita, iniisip na nararamdaman niya ang Veil Kai mula sa espada ng lupa master. Pagkatapos nito, ang pinuno ng monghe at ang kanyang grupo ay tumayo sa harap ng Heavenly Lord at nagtaas ng boses, "Huwag na, sapat na." Ang Heavenly Lord ay tumingin sa kanila na may galit na mukha. Ang monghe, na kumukumpuni ng kanyang kamao, ay nagdagdag na sila ay natalo. Bilang tugon, ang Heavenly Lord na tumitingin sa kanya ay mananatiling tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay umiikot at nagdagdag, "Magandang laban." Ang pinuno ng monghe ay may galit na mukha na umiikot ang kanyang ulo at tumingin sa paligid sa lugar ng lupa kung saan ang mga miyembro ng grupo ng monghe ay nasugatan at nakahiga. Iniisip kung paano ang isang panig na pagpatay ay tinatawag na magandang laban. Kung ang isang tao tulad nito ang mamumuno sa mundo, ano ang mangyayari sa Miriam? Pagkatapos nito, ang Heavenly Lord ay inilagay ang kanyang espada sa sheath at nagtawa, na sinasabi na tapos na ang laban. Ang kanyang mga miyembro ng koponan ay nakatayo sa likod at nagsimula ng pagsigaw para sa kanya, na nagsasabi ng oo, ito ay kanilang kumpletong tagumpay. Kaya't ang laban na nagsimula sa hinaharap ng Miriam ay ang laban ay nagtapos sa isang panig na tagumpay para sa Four Heaven Blood Alliance. Pagkatapos nito, ang Iron Blood Demonic Group mula sa kanluran ay sumire sa Sichuan at tumawid sa Daba Mountain. Ang Dark Moon Cult na nagsimula sa timog ay matagumpay na nasakop ang Guangxi at Guangdong mula sa Chief Heaven Palace. Ang North Heaven ay lumipat sa timog sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga tanyag na paksyon sa Henan tulad ng Shaolin Temple, Pang Family, at Great Wangfu Family, at ibinagsak ang Beggar Clan, Mount Hua Sect, at Zhongman Sect sa Shanghai, na ipinapakita ang kanilang kapangyarihan. Pagkatapos nito, pumasok ang Mid-Heaven sa Shandong, Anhui, Jianggu, at Jiang, naganap na ng ibabaw sa lugar. 100 araw pagkatapos ng pagsasakatuparan ng Heaven Ascension Plan, ang Miriam ay nahulog sa mga kamay ng Four Heaven Blood Alliance, ngunit ang buhay ay puno ng mga pagbabago. Sa lugar kung saan nananatili ang Heavenly Leader at ang kanyang koponan, ang stable ng kabayo ay biglang nagliyab. Ang mga sundalo ay tumakbo patungo sa stable na sumisigaw. Ang pinuno ng sundalo ay nagtaas ng boses, nagtatanong kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay isang sundalo na nasa unahan niya ang sumagot na ang stable ay nasusunog. Nang marinig ito, ang pinuno ng sundalo na may takot na mukha ay tumingin sa stable at nagtatanong kung ano ang nangyari. Biglang, may isang arrow na tinama siya mula sa likod at tumama sa dibdib ng isa pang sundalo na nasa tabi niya. Ang pinuno na may takot na mukha ay tumingin sa patay na sundalo at nagtatanong tungkol sa arrow. Isa pang sundalo ang tumayo sa gilid, tumingin sa lugar kung saan nanggagaling ang mga arrows at sumigaw na ito ay isang pagsalakay ng kaaway.